Good day, ladies and gentlemen! Welcome to another video na magbabasa o sasagot sa iyong mga G-loan katanungan at sa mga G-gifts katanungan mo, ladies and gentlemen. At bago ko basahin ang mga comments sa ating YouTube channel na DJ Chico, please like this video and please subscribe na rin to my channel para lagi kang ma-update tuwing magkakaroon tayo ng panibagong video na sasagot sa inyong mga G-loan o G-gifts katanungan. Okay? So, simulan natin ang pagbabasa ng katanungan ninyo, ladies and gentlemen, mula kay Maridol Concepcion. Good day po, DJ Chico. Nagtataka po ako, ba't yung anak ko, mababa yung G-score, nasa 400 plus lang. Pero na-offeran po siya ng 50,000 pesos. Na G-loan to, ha? O, di ba? Samantalang ako, ang tagal ko nang gamit ang G-loan at mas mataas pa ang G-score ko kaysa sa anak ko, ba't di tumataas ang credit limit ko? Lagi 4K. Good payer naman po ako. Nako, sabi naman ni Sisi Coral, no, nag-reply siya doon. Ask po kung nagko-convert po kayo ng G-Gives. O, sagutin muna natin to kay Maridol Concepcion. Alam mo, Maridol, talagang hindi pare-parehas. May iba ang baba ng G-score, tulad ng in-example mo sa anak mo, ang taas ng kanyang offer limit, di ba, sa G-loan. May iba naman, ang taas ng credit score, pero ang baba-baba o hindi tumataas ang limit, magkakaiba kasing factor yan eh. Alam mo, maaaring may kinalaman dito yung G-Save ng anak mo. Alamin mo nga kung yung anak mo meron siyang G-Save. Kasi, factor din yun, no? Kung bakit siya nagkaroon o na-offera ng mataas na G-loan offer. O kaya naman, baka naman kasi yung anak mo, wala pa siyang in-apply ang loan sa kahit kanino. Kumbaga sa insurance, ang tawag namin dyan ay clean case, no? Eh baka ikaw, Maridol, Maridol, baka naman may mga in-applyan ka ng ibang loan. Tapos, hindi naman sa baka naman nagkaroon tayo ng bad record sa ibang loan application. Factor din kasi yon. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon tayo ng bad record. Or, anong tawag sa record na yon? Yung, CMAP. Oo, anong tawag sa record na yun? Yung parang abnormal record. Hindi. Basta, mayroon tayong negative record sa CMAP. Kahit na mataas ang G-score mo, kung meron naman tayong negative record sa CMAP, makaka-apekto po yan. Ano po? So, i-check mo din. Malay mo, hindi natin alam eh. Baka naman meron kang negative record sa ibang online lending app. O kaya naman, baka may gumamit ng iyong pangalan sa online lending app at hindi na binayaran. Ano yung mga yun? Halimbawa sa home credit. Baka naman meron kang delayed payment or unsettled account. O kaya naman sa BillEase. Actually, lahat ng hiniraman natin, pwedeng magkaroon yan ng impact sa ating G-loan. So kaya, mga kapatid, mga kaibigan, ladies and gentlemen, hindi komo mataas ang ating G-score, antimano ay magkakaroon po tayo ng mataas na G-loan offer or G-gives offer. May kinoconsider po silang factor kagaya ng CMAP o yung iba pong lending institution na negative record tayo doon. Okay? Ito naman, shout out tayo kay Ron Kayamora. Hello sa'yo. Subscribe ka na sa aking channel. Mula naman kay Raquel Macabontok. New follower daw natin siya. Hello sa'yo, Raquel. Kay Jessie Beth Kabagod, salamat po DJ Chico sa pag-convert ng G-Gives ko lagi. Always watching po sa mga videos niyo. God bless po. Mula naman kay Jessie Beth, ayan, from Riyadh. Naku, nung last time, di ba, ang mga binati natin, mga taga-Kuwait, di ba, taga-Kuwait, ngayon naman taga Riyadh. Hello po sa inyo. Ingat po kayong lahat dyan sa Riyadh. At mula naman kay Ken Official 2587, legit trader po si Sir DJ Chico. Mula naman kay Mercedita Cruz, always watching, #legit trader. Sabi dito, sir, first time ko mag-loan. Kasi po nag-text sa akin si Gcash, pwede raw ako mag-loan. O di congratulations. Mula naman kay Mavi 27 Francisco 48,
Sa akin, una 300 offer sa akin. Gang naging 1K. Good payer, wala pa sa due, bayad na ako. Tapos nung binayaran ko lang payment ko, mas maaga pa para sa next month sana. Biglang offer sa akin, 100 pesos. Ha 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 ha! Buset, di ba? Pero grab ko yung 100 ulit, subok, baka next tumaas ulit. Guys, pag nag-avail kayo ng ganyang loan, kung ano yung term loan po ninyo, sundin po ninyo. Kung 9 months to pay, 9 months to pay. Kung 3 months or 6 months to pay, sundin po ninyo. Huwag po kayong mag-advance full payment, makakasira ng record nyo yan, ha? Kay Sepi Paulet, hello sa'yo. Ganyan din sa akin. Kay Yuen Shin, hi sir, new subscriber here. Maraming salamat, Yuen Shin. Legit na legit, mapagkakatiwalaan sobra, sabi ni Rosie Loreno. Mula naman kay Chloe, hello sir, pwede din po ba ako magpa-trade ng G-Gifts? By the way, ladies and gentlemen, as of this time, itinigil po muna natin yung pagtitrade natin ng G-Gives. So, hindi po tayo nagtitrade. Since when? Second week ng February, hindi na po muna kami nagtrade ng G-Gives. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, merong scammer na gumagaya sa akin. Marami siyang kinuhang mga G-Gives na tinanggap na hindi po niya niremit. Kumbaga, ginaya niya yung account ko. Gumaya siya. Tapos, ang ginagawa po niya, nagtitrade siya ng G-Gives. Okay? So, nagtitrade siya ng G-Gives. Tapos, pag nakuha niya na yung G-Gives ninyo, ibablock na niya kayo. So, hindi nyo na siya message. So, akala nyo, ang kachat ninyo si DJ Chico. So, kaya ang ginawa ko po, ladies and gentlemen, nung nabalitaan ko yung bagay na yun, right there and then, itinigil ko po ang aking pag-convert ng G-Gives. Kasi ang nangyayari, pag nagpo-promote ako na mag-trade kayo ng G-Gives, mag-trade kayo ng G-Gives, marami po sa inyo nagsasearch sa Facebook at ang nasa-search ninyo minsan o madalas yung scammer. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magsasearch sa Facebook Ang gawin po ninyo, meron po akong link dyan sa baba, dyan niyo po ako i-chat. Pero for the safety of everyone, itinigil ko po ang G-Gives mula no second week ng February. Kaya kung meron po sa inyo na nakapag-trade ng G-Gives kay DJ Chico, scammer po yun. Ano po? Kung may nag-alok sa inyo mula ngayon, mula nung second week ng February na ngayon, di ba? Mula nung second week ng February, pag may nag-alok sa inyo, G-Gives trading, kahit video call, di ba si Christine Bergantinos, di ba? Kaya itinigil muna natin yan, ha? Wala po muna tayong mga G-Gives trading na yan dahil nagagamit po siya ng mga scammer. At marami pong nabibiktima. Mabuti pang itigil na natin yan para nang sa gayon wala na pong mabibiktima. Okay? Mula naman kay Mary Ann, okay naman po yung G-loan ko. Una ako nag-loan, 1,500. Ngayon, 5,000. Pagkatapos po ng 5,000, naging 10,000 at naging 20,000. Di ikaw na! Mary Ann Sonor, congratulations sa iyo, ha? Tingnan niyo po, mga kaibigan. Maging patient lang po kayo sa pagbabayad, no? Huwag kayong excited mag-advance. Yung iba, porket nagkapera na, advance na, di ba? O yung iba naman, komo nagmamadali, bayaran na natin para ma-offeran tayo ulit. Sundin po natin yung term. Kasi tataas at tataas din po yan. Aabot po yan ng 200,000. Malay niyo 250,000 pa. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong magmadali, okay? Kung gusto ninyong palakihin yan, ang recommendation natin, magbayad kayo ng monthly amortization ahead of time. Huwag kayong mag-advance full payment. Okay po ba yan? At kung gusto niyo magpa-trade ng inyong mga TikTok Pay Later at Lazada Pay Later, i-click nyo lang po yung link na matatagpuan sa description box sa baba. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.